Yung consolidation po is a consolidation of the franchise and operations, no. So ang sinasabi po natin, no, deadline for consolidation is April 30, no. Uh, if the consolidation is implemented, no, yun pong franchise will be transferred to the cooperative or to the corporation, no. And then kung hindi po magko-consolidate, no, ay hindi na po marirenew yung kanilang franchise individually. And Mr. Secretary, I think parang ang hirap pong tanggapin yung sinasabi po ninyo eh. Kasi parang, well, we are encouraging our community, our Filipino people to be more entrepreneur. Kasi ito po kasi kanila eh, ano nila ito, kabuhayan po nila ito eh. As a matter of fact, yung pong prangkisa ilalagaan nila for so many years eh. Solo yung prangkisa nila, buhay po nila to. Kukunin po natin ang kanilang jeep, kukunin natin ang kanilang prangkisa, kukunin na natin ang kanilang seguridad, kukunin po natin ang kanilang kabuhayan. And these corporations, yung mga corporation, mayayaman na po yan. But these people are so poor na doon po sila umaasa sa kanila pong jeep, sa kanilang prangkisa, pero kukunin po natin sa kanila. And what we are expecting sana, dahil nga akala po namin na yung pong April or March 22 deadline will be in favor of non-consolidation. As a matter of fact, si Mr. Speaker po, nagsalita siya na dapat po ang consolidation will be optional. And when we have spoken with the Speaker, he told us that he's going to speak with the President. Nasa media po yan eh. And now that we are realizing that the consolidation ay yung po ang magiging deadline, eh para po bang sinaksak na naman po kami sa likod nito? Kawawa po yung mga tao, Mr. Secretary. And I believe na dapat po ang consolidation is optional. And as a matter of fact, Mr. Chairman, if I may, allow me, kasi po ang because ang ating pong fundamental aim ng ating pong programa is to be more safe, efficient, reliant, convenient, affordable, and climate change, protected, sustainable environmentally. Di ba yun ang sinasabi ng programa natin? yes. Di ba? At kung titignan natin doon sa tema ng affordable, parang talon-talo na po yung ating pong mga kooperatiba, yung ating pong mga drivers. Dahil ang nangyari po, Mr. Secretary, wala po tayong naganap na bidding dito. At yun ang sinasabi po ni Congressman Joey Salceda when we have a third hearing. Bakit walang auction, walang bidding? And even the land bank that supposedly pinag-aralan na mabuti to, and we will be asking the land bank as well to submit to us kasi tinanong niya ni Joey Salceda eh. Tinanong niya yung mismong minutes na nangyari sa approval noong 2017 or 2016 about this loan package which is detrimental to the depositors like us. Kasi hindi secured yung aming yung perang pinautang natin sa kanila eh. Why? No investment, no ownership, no collateral. Inaprubahan na lang to ng land bank. Just like that. Nasabi nga ng taga-land bank eh, cheap loan. Di ba? At maaari na malugi ang land bank dyan. That's a problem that we are encountering right now, Mr. Secretary, Mr. Chairman. Because, paano na kung mag-fail yung cooperative? Like, for example, ako, may kasama ako mamaya, darating alauna. Unang-una silang Mr. Secretary, unang-una po sila na nag-consolidate. Unang-una po sila nag-modernize. Ang kanila pong nakaalat sa kanila 50. Sa 50 units nila, ang meron po silang modernized ngayon is 20 units. Pero sa 20 units na yon, tamang-tama lang ang kita nila. At kapag pinalta nila yung another 30 units, babaksak na sila. At 3 taon pa lamang sila nagbabayad. At ang sinasabi nga nila, they cannot maintain already in accordance with their preventive maintenance services, hindi na rin sila makakope up sa binabayad nila. Unlike before, na yung ating pong mga jeep, mga utility vehicle, owned by the different drivers. They are maintaining their own vehicle. Ang feeling nila, negosyo na nila to eh, sarili nilang negosyo eh. Kinuha natin sa kanila, isinama natin sa korporasyon na may kanya-kanyang interes. Okay sana kung perfecto po yung kooperatiba, yung corporation, but not all, Mr. Secretary. And majority of them, hindi po nila kaya. Yung pagpapautang, isa pa pong problema dito, Mr. Chairman, Mr. Secretary, before I ask the land bank, saka yung DNR. Kasi according sa statistics, Mr. Chairman, na nakuha ko po, ang number one na nagko-contribute, kasi ang isang premise natin yung climate change di ba? Ito ang isa sa programa natin. Bakit natin tayo nag-modernize? Because we wanted to contribute doon sa tinatawag nating carbon credits and the same time, mabawasan yung ating pong carbon monoxide sa sulfuric content ng ating pong gas emission. Tama, correct. Magtutulong-tulong po tayo doon. And as a matter of fact, kung titingnan mo ang mga pollutants natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo, ang nag-number one nagko-contribute dito ay yung electricity and heat production. Number one sila, 25%.
Agriculture, forestry, and other land use, 24% sila. Industry, yung mga industry natin dito na marami, 21% sila. Ang transportation is only 14% ang contribution niya pagdating sa climate change. Now, sa 14% na yan, so sa gas consumption natin, dito sa Pilipinas, ito statistics to ha, dito ginawa to ha. Petrol, gas. Ang kinocontribute niya, 73% sa gas consumption. Electric, 11%. Hybrid, 8%. Sa diesel, 6.4%. At sa 6.4% na yan, yung ating mga drivers na nag-aari ng mga jeep, ang number one pa dyan, yung private cars, 1.27 million. Ang tricycle, motorcycle, yung mga bokyo, 8.4 million sila. Ang jeeps, 146,000 lang tayo. And according sa LTFRB, nabawasan pa to. Yung 146,000 dahil nag-consolidate tayo. In other words, Mr. Chairman, Mr. Secretary, yung contribution ng jeepney na binabanggit natin doon sa gas emission, na siyang fundamental aim ng ating programa, ay hindi po tayo nagmamatch. Unahin po natin yung mga private cars, unahin po natin yung mga hybrid, unahin po natin yung mga ibang industry, yung ating po mga jet fuel ng ating mga eroplano, yung ating mga sea cargo na nagko-contribute sa ating pong pollution. Why not focus on them? These drivers owned that property, that vehicle, that franchise. Kinuha natin. That is the main problem that is not being solved by your fundamental aim to resolve the safety, efficiency, reliability, affordability, problema natin. And most especially, yung tinatawag po ninyong climate change free. Yung tinatawag natin climate friendly. So Mr. Secretary, yung po ang tanong ko, ang liit na porsyento po na kinocontribute ng ating pong mga jeepney. Why focus on this? Ang dami pong sasakyan. Huwag yung maliit na kabuhayan ng ating mga kababayan. Yun po sana ang gusto namin malaman, Mr. Secretary. And I think the President is not being given this right statistics. Statistics po to. 6.46% ang diesel sa consumption ng ating oil. At kung 6.46 yan, yung jeepney, nagko-contribute lang siya ng maliit na percentage para sa sulfuric content and the carbon monoxide content, which in relation to your submitted to us, ay nag-contribute siya, driver. Kaya ito, I will question the DNR on this Because ang sinasabi niya dito, PUJs are accountable for emitting the following: 48% of particulate matter, 27% of sulfur oxide, 21% of nitrogen oxide. Are you serious? Or you are just deceiving all of us just to protect others? Yung Euro 4, Mr. Secretary, obsolete na po yun. Euro 7 na po tayo. And according sa Euro 4, which is 1 gram per kilometer, yung Euro 7 is 0.50 milligrams per kilometer na. Why nandun pa rin tayo sa Euro 4? Ang binibigyan natin ng registration. Bakit sila pa rin ang binibigyan natin sa DNR, sa EMB, nang ina-accredit natin? Sila lang. Because they are junk, cheap, and then ibabasura sa atin? Why not upgrade in accordance with the Republic Act 8749 every 2 years? Ang sinasabi sa batas, every 2 years, the department shall revise and publish the standards every 2 years or as the need arises. 2016 pa tayo, inaprubahan natin, sinabi natin Euro 4. Dahil siya ay nag-emit lang, not more than 1 gram per kilometer. Dito, sinasabi ng batas, kada 2 taon. Bakit hindi nyo upgrade at hindi nyo sundan ang Republic Act 8749, yung Philippine Clean Air Act? Yun ang tanong ko, Mr. Secretary. Pwede pong sumagot, Mr. Chair. Alam niyo po, yung requirement na Euro 4 po is just an option, no? In fact, mas gusto nga namin yung mas efficient na engine, no? And even electric vehicles, no? So ang minimum po is Euro 4, but yung Euro 5, Euro 6, Euro 7 and electric vehicles are more welcome. Yeah, exactly, Mr. Chairman. Mr. Secretary, kung talagang welcome po yun, aside from Euro 4, why not direct, hindi na po kayo, DNR, pero dapat nag-consolidate kayo ng mga policy. Why not put in the policy ng DNR na hindi lang Euro 4 and even rehabilitation of the engines? Kasi ang titingnan natin po na ang problema po natin ay yung contribution ng gas emission sa climate. Bakit natin pa kailangan ng chassis? Bakit natin pa kailangan ng design ng sasakyan? Di ba dapat yung engine lang? And there are those additives that's very successful. I have watched all the YouTubes, no? Ang dami, DMX, STP, SBL, LBX,
from Singapore na kapag nilagay mo doon, hindi na siya nagpo-produce ng carbon emission, hindi na siya yung kanyang piston hindi na what do you call that? Naggaganyan at nagbubuo siya ng carbon na nilalabas ng usok. Hindi na. Why not try to make it more simple for the drivers? Kahit dyan muna sa drivers kasi ilan lang sila. Bigyan natin yung mga malalaking company dito na nagko-contribute ng pollution, ng pollutants. Sino-sino yung mga yan? Ang dami mga industry, ang dami mga car manufacturing, ang dami yung mga tricycle na manufacturing company. Why focus on the drivers ng jeepney? Yun lang po yung aming katanungan, Mr. Secretary, kasi kami po yung nasa ground eh. Ang mga congressman ito, pupunta sa kanilang distrito, pupunta-puntahan sila ng kanilang mga drivers. Ito ang sinasabi nila. Kukunin ng aming jeep. Hindi kami paparehistro. Hindi kami paparehistro hanggang hindi kami consolidated. Mawawala ang aming jeep, mawawala ang aming prangkisa, magugutom kami. Ano ang gagawin mo sa amin? Congressman, pag nagutom ang aking mga anak, papatay ako. Hindi ba tayo natatakot sa repercussion? I'm not kidding. I'm not kidding. Sinabi sa akin to. Kaya nakakatakot sa amin, nagpasalamat kami na na-stop to, but unfortunately, kung consolidation din lang ang pinag-uusapan po natin, magkakaroon pa rin po tayo ng problema. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Obet de Guzman, hindi nila alam yan Sir Dan, ang alam lang nila ay kung paano sila kikita ng malaking pera. Pahayag naman ni Bernardo Leo Relin, playing deaf and blind si Bautista, pera-pera lang talaga ang importante. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Delphine Anastasia. Nakakatawa kayo LTFRB, DENR, alam nyo kung bakit. Pati chassis body at design nagbubuga ng usok ba mga ito? Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.